Kung babasahin natin yung itong buong verse na to, ang makikita po natin dyan, no, ma-extract natin dyan, si Jesus po ay meron siyang pinagkukumpara. Kaya nga po kanina, nung ang title ko po ay Save Life or Forfeited Soul. Kasi pagka pinagkulay-gulayan mo yung buong verses, ay ang makikita, merong comparison sa forfeited soul o sa saved life. Now, without any further ado, dako na po tayo agad. No? Talakayin po natin agad yung about sa forfeited soul. So, may katanungan dito. How can our souls be forfeited? Bago natin yan sagutin, definition of terms muna tayo. Ano po ba yung soul? Yung soul, wag na natin siya masyadong i-complicate. Pag search natin sa internet o sa ang definition ng soul, the mind, the will, and the emotions of a person. No? So, meron tayong physical body, at meron na lang tayo tinatawag na soul, the mind, the will, and the emotions. Pero ito, sa passage na ito, it is just pertaining to tao. Tayong tao. Okay? So, ayun na agad. Huwag na natin masyadong laliman yung definition. Pagka sinabi dyan na soul, ibig sabihin niya yung tao yan. Okay? Now, ano ang ibig sabihin ng forfeited? Sa Amerika, forfeit, ang ano nila dyan, yung pronunciation. Pero sa atin sa Pilipinas, usually sinasabi natin forfeit or forfeited. So, define forfeited, simple lang, to lose or to deprive of. Kapag tinagalog, simple lang din, mawala. So kapag tinagalog natin yan, paano ba yung pagkatao natin ay mawawala? No? To give a simple answer, yung pagkatao mo mawawala, paano? Kapag ito pa na, patay ka na. So, ibig sabihin, hindi ka na umiiral. No? Ngunit ngayon, meron na tayong kapag binasa natin yung buong Bible, merong meron tayong, di ba, dito kasi pinag-uusapan, forfeited na yung life natin. Pero meron kasi sa Bible tayong nalaman, no, bilang mga Kristiyano, no, na itong verse na to. Romans 6:23. Hindi siya kompleto, alam niyo na hindi yan kompleto. Pero ang hinighlight ko lang muna, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So ngayon, nalaman natin na merong forfeited soul. No? Ibig sabihin, mawawala ka na, hindi ka naiiral. No? Pero biglang merong lumabas na salita. Yung i-highlight natin dyan, yung salitang eternal life. Meron palang eternal life. Yan yung malalaman natin mamaya as we go deeper sa pag-aaralan natin. But, again, mag-forfeit yung soul natin. Parang gano'n lang yan. Pag namatay ka, preview lang pero mamaya mas tatalakayin. Pag namatay na ka, parang makakatulog ka lang muna. No? Pero, hintayin mo, dahil may second coming, no? May judgment day, doon natin maalalaman kung sino yung mapupunta sa eternal life or eternal death. Okay? Pero mamaya na natin pag-usapan yan na mas malalim. Okay? So, dito muna tayo. How can our souls be forfeited? No? So, ito, nung pinagtuloy-gulayan ko itong verses na ito, 4 na verses, tumuna ko yung na-realize ko na magandang unahin yung matanong. Ayun yung 36 at saka yung 37. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeited their soul? Yan, sa 36. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeited their soul? No? Literally, no? Nag-check ako sa internet. Meron kayang tao na naka-gain ng buong mundo. Literal na tanong lang. Out of nowhere, bigla ko na search. Bigla akong nakita mga pangalan. Alam niyo yung mga pangalan na lumabas? Genghis Khan, merong Alexander the Great, no? Pero, ang sinabi doon sa search ko, they did not completely gain the whole world. Wala naman, literal, no? Hindi nila na-conquer yung buong mundo. At saka isang pruweba, bakit hindi nila na-conquer yung mundo? Tayo lahat dito siguro, nag-aral tayo ng history. O kung hindi man, alam natin na si Alexander the Great ba napunta sa Pilipinas?
Hindi, diba? So, ibig sabihin, technically speaking, hindi niya na-conquer yung buong mundo. Kahit ganun pa man yung sa Mongol Empire, yung si Genghis Khan, hindi rin niya technically na even invade yung Asia, yung buong Asia, kasama yung Pilipinas. So, no, I believe that in this tanong, si Jesus Christ, He is speaking in pagmamalabis. Gumagamit siya ng figures of speech. Kilala natin si Jesus. Mahilig siyang magamit ng figures of speech para dun sa mga ayaw umunawa, mas lalong hindi nila maunawaan. Kaya gumagamit siya ng ganyan. So, ang ginamit dyan yung hyperbole na tinatawag, yung pagmamalabis. Kasi, Jesus Christ Himself know that no man can ever gain the whole world. Bakit mo nasabi? Isa pang punto, Jesus Christ is speaking in His own experience. Paano mo nasabi na na-experience yung experience ni Jesus Christ? There is one time na si Jesus Christ, pagkatapos niya mag-ayuno ng 40 days, alam niyo na siguro, meron na kayo siguro ng idea, no? Anong ginawa sa kanya? Meron lumapit sa kanya, makalapit sa kanya. Sabi, dinala siya sa bundok. May kapangyarihan, dinala siya sa bundok Tapos pinakita lahat ng kingdom. Ang tinutukoy ko dito, yung Satanas, yung kalaban. Pinakita sa kanya lahat ng kingdom. Sinabi sa kanya, sige, bibigay ko sa lahat ng ito. Ibibigay ko sa iyo lahat ng ito sa isang kondisyon, yungkod ka sa akin. So ano din Jesus? Nire-review niya, no? Because Jesus Himself knows that hindi pwedeng ibigay ni Satanas yung bagay na yun, sa kanya kasi yun. Kaya Jesus yun paano may ibigay yung bagay na hindi naman sa'yo? Lalo-lalo na kung akin yung bagay na yan. So, in this passage, Jesus is speaking the truth. Jesus is speaking in His experience na minsan, pag may nagsabi na yung boyfriend nyo, tatapat na sa inyo, sasabihin, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Huwag kang maniwala dyan. It's a lie. Because no one can gain the whole world at hindi niya maibibigay sa iyo. Tanging si Jesus lamang ang merong karapatan sa buong mundo. Kung meron mang may karapatan na magsabi na ibibigay niya sa iyo ang buong mundo, si Jesus lamang yun. Ang ating nasa langit lamang yun. No? Now, So now, kapag si Jesus po yung nagsasalita dito, no? So, yun, ito. Ang spiritual significance naman sa atin, no? So, siguro iniisip natin, ako si yan, paglaki ko, i-conquer ko yung buong mundo. Baka ganun yung iniisip mo kapag pinag-aaralan natin ito. But actually, ang spiritual significance po ng sinasabi ni Jesus nito ay sa ating buhay, no? Kahit anong pagpapagal mo, hindi mo makukuha yung lahat ng riches. Kahit anong daming pera mo, hindi mo kayang bilhin lahat ng bagay sa mundo. Also, not only that, it can be related to yung isa kang people pleaser. Gusto mo, piniplease mo lahat ng tao. Ayun yung ibig sabihin ni Jesus na hindi mo mapiplease, you can't gain the whole world. Hindi mo mapiplease yung buong lahat ng tao, i-respect ka. Walang ganon. Kasi merong tao na may masasabi. May tao na hindi maganda yung pagkinig sa'yo kahit ano nang ganda ng ginagawa mo. No? So, yan lamang yung sinasabi ng Panginoon dyan. No? At ang isa pang punto dyan, no? Ma-comfort yung buhay mo, kung lahat ng ginagawa mo, wala kang kasamang Kristo. Ito po mga kapatid, hindi ko po sinasabi sa inyo na masama na magpagal para kumita tayo, makapag-provide tayo sa pamilya natin. Pero, ang punto dito is, kapag hindi mo kasama si Jesus Christ sa kung ginagawa mo, yung mga bagay na yun, wala lang din sa isa yung mga bagay na yun. Forfeited yung kaluluwa mo. So now, tapos na tayo sa first verse, punta tayo second verse. Or what can anyone give in exchange for their soul? No? Kahit, alam niyo nung sinerch ko yung kay Genghis Khan at saka kay Alexander the Great.
tinignan ko rin kung gaano kalaki yung ari-arian nila. Mas mayaman pa sila. Mas mayaman pa sila kumpara sa yung gold reserves nila. Ang dami-dami. Kumpara sa pinakamayaman sa mundo ngayon. Sino? Yung may-ari ng Tesla, di ba? Sino yun? Elon Musk. Oh, Elon Musk. Mas mayaman pa si Genghis Khan at saka si Alexander the Great sa kanila. Pero, may nagawa ba sila para mapahawi yung buhay nila? Alam niyo, parang si Genghis Khan yata, 35 years old lang yata. Hindi, ano lang po, pa-search na lang. Pero, wala rin naman sa kanila nakaiwas sa kamatayan. And, iiwanan ko muna po kayo ng tanong, no, bago tayo mag-move sa next natin. Sa tingin nyo, itong mga tao, actually sinerge ko rin, anong paniniwala na they are worshiping idols. No? Wala sa kanila na naniniwala sa Panginoon. So, iwanan ko at let's spark a question now na ano kaya sa tingin nyo mangyayari sa kanila. So, malalaman natin as we go deeper sa pag-aaralan natin. Okay? So, ayan, no? At ito yung katutong ng kanina. No? So, sa tingin nyo, yung makasalanang buhay nila, no? Yung makasalanang buhay nila, o kahit tayo man, no? Yung makasalanang buhay ba natin, kaya natin bayaran yung ating pagkakasala. For the wages of sin is death. Ang sabi doon sa Romans 6:23, ang kabayaran raw ng kasalanan ay kamatayan. Kung maalala ko dati, namupit ako ng bagay doon sa pitakan ng nasa bulsa ng mama ko, na pantalon niya. So, yung isang kamatayan ko pa lang, doon lang pambayad. Paano pa yung mga kasalanan ko ng mga sumunod na nag-yosi ako, nag-bisyo ako, kung ano yung mga pinagagawa ko. So, mamaya, puro mamaya, no? Kasi, maganda kasi yung mga ibang subpoints na para malalaman natin, no? So, kapag po tayo, kinuklud natin yung unang bahagi na how our souls be forfeited. Ito lang po talaga yung masasabi natin dyan. Our souls is forfeited because we can't get our lives back in our own capabilities. Wala naman po sa atin, no? Wala tayong kakayahan na i-redeem yung sarili natin buhay. Malalaman natin mamaya na naman kung sino yung gagamitin natin para, o sino po yung makakapag-redeem ng ating buhay. Sino pa gumawa na slide na po? Okay. So, dako na tayo dito. What must I do to be saved? Natapos na natin yung una, Yung una kasi, di ba, yung title ko po, Saved Life or Forfeited Soul. Natalakay na natin yung Forfeited Soul. Ginamit natin yung verses 36 and 37. Ngayon, what must I do to be saved? What must I do to be saved? Basahin po na, pakibasa na mga kapatid ko, nakikita niya. Wala. Pwede na pa wala? Sorry. Ayan. Kita ba? Okay. 1, 2. Then he called the crowd to him. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me for the gospel will save it. Okay. So yan po yung verses. Nayari, kita ba yung verse? O masyado maliit, Nay? Masyado maliit? Kita lang. Okay. So, what must I do to be saved? Ito yung gagamitin namin reference verses, no? Yung 34 and 35. Now, what must I do to be saved? Kapag binasa natin yan na maigi, ang isang, pag ginanong mo sa sarili mo, what must I do to be saved? Isa lang yung dapat mong gawin. Be a disciple of Jesus. Okay? So, eto na. Meron tayong five na punto, no, on how to be a disciple of Jesus. No? Pag pinaligan natin yung unang part, then he called the crowd to him along with his disciples and said, pause. Then he called the crowd to him along with the disciples and said, pause. Doon pa lang malalaman na natin kung ano munang natin gagawin. Kasi merong sa telepono, may tumatawag. Tumatawag si Jesus. Si Jesus tumatawag. Kaya sabi, then he called, diba?
No? So, ibig sabihin, sabi ni Jesus, lumapit kayo. No? Naalala mo yung first time na si Ate Ellie siguro pumatok sa bahay ni Ate Josephine, Nanay Josephine na, punta tayo ng church. Ayun yung time na may tumatawag na sa'yo para lumapit ka sa Panginoon. Okay? Now, ang first step na gagawin natin, by the way, nung minameditate ko to, parang ang naiisip ko is parang meron kang pending application sa trabaho. Tapos merong tumatawag sa'yo, may take-over sa'yo. Pero mamaya, maano natin kung bakit ko sinabi na parang may nag-apply ng trabaho. So, the first thing that we will do is, i-accept natin. Ayan siya. Nilagay ko lang siya. Dapat, i-accept natin yung calling ng Panginoon. No? Ngayon, paano? Dalawang senaryo na hindi mo masasagot yan. Yung tao na yan, it's either naka-silent mode yung phone mo o naka-silent mode ka. No? May tumatawag sa'yo pero hindi mo naririnig kasi wala kang pake. No? Naka-silent mode ka, naka-mode ka. O kaya naman, yung isa pa, alam mo talaga na may tumatawag pero hindi mo sasagot. Ay, shopping delivery ko. Paso wala ako sa bahay, masasagot. Ibig sabihin, alam mo na may word of God na nandiyan, na inaanyayahan ka papunta sa church o palapit kay Jesus, pero hindi mo ina-accept yung calling. So, ayan ang first step po natin. That we have to accept the call para malaman natin kung ano ba yung tinatawag. O ano ba yung mga benefits ng trabaho na yun, di ba? So, ayan yung first po natin calling. So, sa number 2, the people that brought to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple, pause. Ano natin? Tingnan natin yung part na whoever. Sa part na whoever, actually, kasi usually yung routine na ginagawa ko, bago mag-mensahe ulit, parang meron na akong iniisip ng mga verses na, or may mga minimeditate mga verses. May mga pinameditate na ako verses. Tapos ang iniisip ko na, ay, magpapasukan na. So, gusto ko sana na ang verse na gamitin ko, yung parang ma-share ko sa mga kabataan. Kasi lumarami na yung mga bata natin dito, yung mga pinatilyo, yung mga no? Tapos, pagpapasok na sila ng senior high, pasukan, bagong mga kasama, bagong company, no? So, isip ko, ano kaya yung magandang verse? Pero ito nakita ko. Kasi kapag sinasabing whoever, no? Whoever wants, si Jesus, sinasabi niya sa atin na kung gusto mo lang. So, ibig sabihin, yung free will natin, may tinatawag na free will. Yung free will natin, yung mag-uudyo sa atin, kung gusto ba natin na i-accept yung call magpatuloy doon sa in-offer sa iyo na discipleship ni Jesus, no? So, sa part na to, no, parang sa mga bata kasi iniisip ko no, na mga bata, nawa magpatuloy kayo sa paglakad sa Panginoon kasi mahirap yung pinagdaanan ko nung ako'y pinatilyo, no, na expose ako sa maraming mga biso sa alak, sa sigarilyo, and gusto kong maiparating sa mga kabataan na mahirap yung buhay na walang Diyos. At habang nandito na kayo, no, maging nawa na ang maganda sana na hindi kayo yung makatak ng sanlibutan. Pag nandun na kayo sa bagong school nyo, bagong mga classmate, bad company corrupts good character. Huwag nawa kayo yung makatak. Bagkos, kayo mga kabataan, yung mas magdala ng mga tao papunta sa ating simbahan, papunta kay Jesus, no? So, ayan yung pangalawang dapat natin gawin. Sabi, whoever wants. So, meron kang free will, dapat maging want mo siya. Ang pangalawang subpoint ay, you have to desire Jesus, no? Parang nga naman parang tumawag siya, no? Parang tumawag, hello, sino mo ganyan example? Hello, I'm calling from the top company.
And I would like to speak to Sunday. Sunday, I see that you are qualified for this position. You can be a part of our medical coding team. Medical coding. Eh si Sunday, Brother Sunday, ang ano niyan, ang kurso niyan, HR. Hindi ko nasabing XRM, yung motor, HRM ang kurso ni Brother Sunday. So, baka yan hindi niya, baka tanggihan niya yan, no? Pero maganda sana, naisin mo na niya na pakinggan muna kung ano pa ba yung mga sasabihin nung tumatawag sa kanya. So, parang ganoon sa Panginoon, no? May tawag, tapos merong offer. May offer na whoever wants, saka mo siya, dapat i-desire, maging wants mo siya, okay? So, ngayon, balik tayo. Whoever wants to be my disciple must deny themselves. So una, parang kung sino man, yung gusto lang kung sino lang yung gusto, whoever wants to be my disciple must deny themselves. So ito na yung third subpoint, denying oneself. Ito medyo mas malalim na to. Pag dinideny natin isa, parang ulit doon tayo dun sa may tumawag kay Sunday. Hello, brother. Hello, Sunday. I see that you are qualified for this position to be a medical coder. We are offering a very competitive package, salary package. Maganda raw yung benepisyo. Tapos, and also, even though na nakita namin na HR yung kurso mo, no worries because we have a free training. Free training, no? Meron kang teacher, meron mag-disciple sa'yo. May free training. So, eto si Brother Sunday, no? Dapat, i-deny mo na yung self niya na, nga, mukhang maganda yung opportunity na ito, mukhang maganda yung benefits na ito na wag ko munang, tignan ko muna ito, deny ko muna yung sarili ko. Pero alam niyo ba, ang spiritual na significance ng denying ourselves? Yes? No? Kapag nakapag-design na tayo na maging want natin o naging na-design na natin si Jesus, no? Diyan na nagkakaroon ng nagsisimula ka na i-deny yung sarili mo. No? Na pag dinideny mo yung sarili mo, ibig sabihin na natututo ka na ng mga turo sa Panginoon na alam mo na uy, mali na pala yung ginagawa ko. Mali pala yung ginagawa ko na lagi akong umiinom tuwing Sunday, na imbis na nasa church ako, inuuna ko pa yung magluto ng pulutan. Ganyan. Dinideny mo na yung sarili mo sa iba't ibang pleasures that yung makamundong gawain na ibinibigay sa'yo. So, i-deny mo na yung yung kagustuhan mo na puro ka na lang work. Payaman ka lang, payaman. Pero nakakalimutan mo na yung Diyos. O kaya naman, hindi ka pa nakakakilala sa Diyos completely. No? So, nung kahapon, pabiyahe kami ni Sister Lisa Powell, meron kami napanood na testimony. Ang ganda ng testimony. Well, public naman siya, nasa YouTube. So, pwede kong i-disclose kahit na ang ganda pa. So, ito yung buhay ni Miriam Tiambao. Si Miriam Tiambao, isa po siya dating beauty queen, no? So, sabi niya dun sa testimony niya na bakit gano'n after everything success, fame, no? Ano bang mga nakuha niya? Mapapanood niyo po ito. CCF po yung testimony ni Miriam Tiambao. Na kahit anong ganda ng buhay niya, na-receive na niya yung success, yung fame, pero kulang pa rin. Walang fulfillment. Kasi, no, hindi niya na-deny yung self niya. Hindi niya kayang i-deny yung self niya na ang mas maging malaki ay yung ating Diyos. Palaging lahat ng ginagawa niya ang mas malaki yung sarili niya. No? So, kahit na maging successful siya, nakapag-asawa raw siya ng Italiano, gano'n, hindi naging masaya yung buhay niya.
Kasi wala si Jesus sa ginagawa niya. No? So, when we start denying ourselves, magkakaroon tayo ng fulfillment. Magkakaroon ng magandang dulot ito sa ating buhay. And also, denying yourself is admitting that you are living in a sinful life. Kapag ka, once na na-realize mo, na dinideny mo na yung mga pagkakamali mo, na-realize mo na living ka in a sinful life, doon na papasok ngayon sa puso mo yung pag-repent. Humihingi ka na ng kapatawaran sa Panginoon. Okay? So, denying oneself, no? So, Lord, so, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross. No? So, deny yourself, and ang next ay taking up your cross. So, hindi po yung literal na pasanin natin yung cross, no? hindi niya sinasabi. And at this point in time, balik tayo sa interview. So, merong tawag, sinagot mo, ninais mo, kaya napakinggan mo kung ano yung ino-offer sa'yo. Tapos, ano nga next? Na-deny mo na. Sabi mo, sige, tatanggapin mo na yung magandang benepisyo. Dinideny ko na yung sarili kong kakalahan na Ngayon, yung taking up your cross, it's setting your expectation. Si Jesus dito sa passage na to, pag sinabi niya na taking up your cross, sineset niya na yung expectation mo, na yung ibibigay niya, parang yung sa trabaho kanina, no? Malaki yung package mo, malaki yung benefits mo, malaki yung compensation sa'yo, pero hindi mahirap ang magiging trabaho mo. So, bilang disciple ka ni God, by the way, disciple is ikaw po yung yung parang akong, pag isang disipulo ka, may teacher ka. So, yung teacher mo ay yung ipapalot mo. Ganun yung principle or principle ng disciple at saka teacher. Ang teacher natin si Jesus Christ at siya yung ating tagapagturo at tayo yung kanyang disipulo. Okay, now, Jesus is setting our expectation that hindi madaling maging disipulo ni Jesus, no? Because during the time of nananalig ka, nagkakaroon ka ng faith sa Panginoon, dadanas ka ng parang ganong sitwasyon na you have to take up your cross. Now, para mas maintindihan ko kung ano ba yung sinasabi ni Jesus dito na take up your cross, I have to go back to the time na kailan ba naggagawa ng merong pinapasan na cross? Ayun na pala, yung time ng mga Roman ng Empire. Sa Roman Empire, ginagawa nila ito bilang parusa sa mga kriminal. No? So, kapag ka nagta-take up ka ng cross, dinadala mo yung cross na yun patungo dun sa lugar na kung saan ka ito-crucify. Ngayon, bakit pati siya ng parusa? Bakit pati siya ng parusa? Pati siya ng parusa kasi it signifies humiliation. Habang pasan-pasan niya, by the way, hindi siya bubuhatin mo yung cross na, ikakaladkad mo na siya. During the time na kinakaladkad mo yung cross, may mga tao, may mga bystanders na nakatingin sa'yo, na pinapersecute ka, na sabi, magnanakaw, mamatay ka na. So, parang gano'n yun. Sineset ni Jesus yung expectation natin na hindi madali maging disciple niya. Kasi, alam niyo bakit? Parang, alam niyo, pag nanood tayo ng mga Karate Kid na palabas, di ba? Si Jackie Chan, tapos meron siyang disipulo. So, ano ginagawa ni Jackie Chan sa disipulo? Pinag-training niya, may mga test siya. Ibig sabihin dito, no, bilang tayong disipulo ni Jesus, may mga testing rin tayo. May mga pagdadaanan tayo. No, minsan na nagpipray ka, pero hindi matutuloy yung gusto mo. No? But you have to be more faithful, no? Sa paglakad na naniniwala ka na yung plano ng Diyos mangyayari sa buhay mo. Now, isa pang significant sa akin ng when taking up your cross is it speaks about obedience. No? Kasi sino po ba yung literal na pasan ng cross?
cross? Jesus. Siya lamang po yung literal na nagpasan ng cross upang maging obedient siya sa pinapagawa sa Kanya ng ating Amang Banal, na kung saan lahat tayo nandito ay nakinabang. Sa pagpasa ni Jesus ng cross, it symbolizes obedience. Nag-o-obey siya na meron siyang mission, na merong pinapagawa sa Kanya, na iligtas mo ang buhay ng mga mahal kong mga sangkatauhan. And that is what Jesus wants us to know, na kapag kapo tayo ay naging disipulo ni Jesus, dapat tayo ay merong full obedience sa Kanya. Okay? So, take up your cross. Is there are testings, there are sufferings during our walk with faith with Jesus. But then again, it requires obedience. Okay? So now, malapit na tayo matapos. So, pagkatapos ng take up their cross, susunod dyan, pagsasamahin ko na itong dalawang verse. Yung last na part, and follow me. For whoever wants to save their life, for whoever wants to save their life will lose it. And just completely say na kung sino man yung gustong mailigtas yung buhay nila sa kanilang sariling kapamaraan, walang mangyayari. You will just simply lose it. Ayun lang yung part na yan. Pero kunin natin yung follow me at saka whoever loses their life for me and for the gospel will save it. So, ibig sabihin ko, no? So, ang next natin gagawin to save our lives is follow Jesus. So, kung kanina, nag-set ng expectation, yung trabaho na hindi madali yung magiging trabaho mo, kaya malaki yung compensation. Ganun rin sinasabi ni Jesus na may magandang naghihintay sa iyo, pero hindi madali yung magiging buhay mo bilang disipulo ko. But now, kailangan mo maging obedience ka. Now, dito sa pangulit part na to, kailangan follow me. Pagka sinabing follow me, ang nagtimo po sa akin dito sa follow me na to ay yung pagiging consistent natin. This now came yung consistency natin. So, gusto mo consistent na maganda yung sinasawad mo? Gusto mo consistent na magagawa mo yung pangako ng Panginoon sa Kristo? Dapat consistent ka sa ginagawa mo trabaho. Kunwari, kahapon na na-bless sa prayer ni Sister Cherry kasi doon sa prayer niya, sinabi niya na inihanda mo na, Panginoon, yung daanan namin. Ang dapat na lamang namin gawin ay lakaran yung dinaanan mo. So, parang di ba? Follow me. Yung follow me. Pero pag may nakita ka dito na, uy, may inuman, tapos lechon yung yung pulutan. Dapat, follow me pa rin. Huwag kang liliko. O kaya naman, alam nyo, kung napapanood lang to ng boss ko. Boss ko. Kasi single yun eh. Single siya. Gumagano siya lagi sa akin. Just, yung uso niya tumuturo. Ibig sabihin na tinuturo niya, chicks, babae. Hindi na ako dyan. Ginaganon ko lang siya. Re-review ko siya. Hindi na ako dyan. Kasi ang nasa puso ko, follow me. Kahit dito may chicks na maganda, follow me pa rin tayo. No? Amen. Kahit ganun dapat, lagi follow me. Consistent na tayo. Kasi kapag ayan, hindi tayo naging consistent. Nako, sabihin ni Lord, buhay ni Kurt, makasalanan siya ng 16 years. Tumanggap sa Panginoon. Very good. Latter part, may ginawang mali. Alam sa second coming, ano mangyayari sa'yo? Doon ka sa eternal swimming pool. Eternal lakes of fire. So, naalala ko dito sa follow me. Alam niyo, sinong
naalala ko dito, yung buhay ni King Solomon, no? He was then an anointed king, no? And very popular yung kwento ni Solomon na he gained knowledge nung tinanong siya ng Panginoon kung anong gusto niya. Ang sinabi niya knowledge. So, it goes to show na kahit nasa iyo na ang lahat, para kasi Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Alam dito, nasa iyo na lahat ng talino, nasa iyo na lahat ng kayamanan, you're living in a very glamorous life. No? Ano nga yung ginamit ni Pastor na puno, kahoy, na cedar, yung mga, alam niyo po, yung ginagamit sa pag-build ng mga ginagawa ni King Solomon, puro cedar yun. No? Pero those are the times that he is still glorifying God. So, parang buhay, ito naman, babasahin yung buhay ni King Solomon, no? Solomon, Lord, praise God, laging praise God siya. Oops, latter part of his life, no? That's the time na pinasukan siya ng hindi magaganda bagay. We all know the story. King Solomon. And ayun, si Saul. It's a very, very, very good example. Anointed king rin. Pero latter part of their lives, no? Na they gain a lot of things. Pero latter part of their lives, meron silang ginawa. Yung kay Solomon na nagpatayo siya ng iba-ibang templo ng Diyos-Diyosan ng mga asawa niya, no? So, which is malaking kasalanan sa ating Panginoon dahil that is idolatry. Hindi dapat tayo sumasamba sa ibang Diyos. Yung kay Saul, no? Yung ang dami niyang paglabag na ginawa na inuutosan siyang gawin. Ito lang ang gawin mo, pero iba yung ginawa niya. No? And he end up, namumuhay siya in depression actually. Sobrang depressed si Saul na ang gusto na lamang niyang gawin sa latter part ng life niya, alam niyo, pagising si David. Di ba? Nagpapa-atentero na lang sila sa libis. Yun na lang yung nangyari sa buhay niya. And nawala yung anointing niya. Hindi na siya kinalulugaran ng Diyos. Okay, so now, ayan po yung mga dapat na gagawin natin. No? Saan na ako nag-umpisa? Yan. Accept the calling na tumawag. Accept mo. Ngayon, i-desire natin si Jesus. Para malaman natin kung ano ba yung meron kapag ka malapot tayo kay Jesus. Now, deny yourself natin, dito napapasok yung repentant heart natin. Next is, we have to take up your cross. Ibig sabihin, Jesus is setting our expectation na hindi madali yung paglakad, yung pagsunod sa footsteps niya. Okay? Next is, follow Jesus. By the way, this one means obedience. Okay? Next is, follow Jesus, which for me, yung nagtimo sa akin is yung consistency mo bilang mananampalataya. Now, punta tayo ngayon kung eto na, di ba sabi ko nag-apply kanina, eto na yung ating package. No? Pag siyempre, puro trabaho lang ba yung pag-uusapan natin. Pag-usapan naman natin, ano yung makukuha natin? Ngayon, alam niyo po ba, napakalaki na makukuha natin kapag tayo ay naging disipulo ng ating Panginoon. Ang unang matatamo natin is salvation. No? Dapat dati hindi na tayo iiral. Hindi na nalugod ng Diyos ang ating Amang Banal sa atin kasi puro lang naman tayo puro tayo hindi pagsunod sa Kanya. So dapat hindi na sana tayo iiral. Pero because John 3:16, because God so loved the world. Doon pa lang, sa word pa lang yun, God so loved the world. Ibig sabihin, balik mo na ako. Ang ibig sabihin pala, God so loved the world. Kasi si God pala yung may-ari ng word. Kaya, bumabalik rin ko dun sa, na what shall it profit a man to gain the whole world. Wala talaga makaka-gain ng whole world because yung word pag mamay-ari ng God yun. So, dun sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. So, whoever believes in Jesus will not perish and have the eternal life. So, kapag tayo na po ay naging disipulo ni Jesus, ang unang-unang mangyayari sa atin ay
makaka-receive rin tayo ng salvation. Reference verse natin. Ayan. Efeso, sa chapter 2, verses 8 to 9. Makikisuyo sana mga kapatid pabasa po. Sapagkat, ay, maraming salamat po. So, ano raw po yung dapat nating gawin sa pamamagitan po ng anong salita yung para magkaroon tayo ng kaligtasan? Pananampalataya. Yun yung faith natin sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Ama Banal. No? So, now, dito rin, bumabalik rin tayo dito na wala kang magagawa para maligtas yung sarili. Kasi nga, yung kaligtasan, ang nagbigay po niyan, ay ang ating Amang Banal. Hindi po, not in our works, hindi po sa ating mga sariling gawa. Kaya it still rolls back towards sa mga verses, no? Next, after the salvation, ang next package na marireceive nyo ay dependent on God's will kind of living. Dependent on God's will kind of living. No? Dati pagka meron kang gustong bagay na hindi mo matamo-tamo, ano nangyayari sa'yo? Depression. Dati, kapag ang dami-daming bagay na gusto mong gawin, hindi mo alam anong uunahin, ano nangyayari sa'yo? Anxiety. No? Pero pagka nasa Panginoon ka, ang masisigaw mo na, anxiety! Di ba? Anxiety! Nagpupuri ka na sa Panginoon. Ang saya-saya kasi wala na yung anxiety, wala na yung depression. Because the way of your living is now with Jesus. God's will na yung nananawarin, yung nananagumpay sa buhay mo. Reference verse. Alam niyo na to. Oo. Diba? For I know the plans I have for you. Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Kapag tayo, no, kinapit natin yan, Jeremiah 29:11, yung nabubuhay natin na tayo to God's will. Living by faith ba? Di ba? We live by faith and not by sight, di ba? Hindi sa sarili nating pananaw. Kasi kapag tayo, gamit natin yung sarili nating mga plano, no? Pag hindi yan pag hindi yan nag-materialize. Thank you po. Pag hindi yan nag-materialize, no? Hindi, madidepress lang tayo. Magkakaroon tayo ng anxiety. Okay? Pero pag God, no, yung hindi man natin yan makuha, no worries because it will definitely happen. We just have to hold on to the promise of our Heavenly Father, our Lord Jesus Christ. Okay? Next. Victorious life here on earth. Victorious life here on earth. No? Yung mga tao dati, victorious sila dahil na-achieve nila, pero wala naman silang pagkabuhay ulit. No? Pero pagka ikaw pinapanaw mo si Jesus, magkakaroon ka ng victorious life on earth. Noong nakaraan sa atin, nag-testimony ako na sobrang tuwa-tuwa ako, nagka-polo shirt ako, di ba? Ng branded na polo shirt. Parang wow, thank you Lord, after 13 years na pagtataba ko, 14 years, ngayon ko lang nakuha yung pinapangarap ko. Maliit man siya bagay, pero you felt victorious because it is, or you felt fulfilled because it came from God. No? Ito pa, no? One time, last week, pinagalitan ko yung anak ko. Siguro naman, wala na akong ibangan, kaya alam niya na kung sino yung tinutukoy ko. O kaya si Cotton, yung aso. Pero pinagalitan ko yung anak ko kasi nga, may napupuna kami na hindi maganda sa kanya. So, ako dito, I felt very victorious when she sent a message to me na, Daddy, sorry. Sabi niya, Daddy, sorry na na-realize ko yung pagkakamali ko na medyo lumalayo na ako sa presensya ng Panginoon. Sabi ko, nung alam niya, nung na-receive ko yung message na binabasa ko, parang naluluwa ako na, thank you Lord, I felt very victorious na ginaid mo ba na napagsabihan ko yung anak ko gamit yung word of God.
So, sa bagay na very victorious. Kasi alam niyo, kapag wala kayo sa Panginoon, kapag meron kayong sinabihan na anak niyo, tapos wala kayo sa Panginoon, hindi niyo sasabihin ng Word of God, alam niyo mangyayari doon sa anak niyo? Mas magre-rebelde pa. Yung anak niyo, mas lalayo pa. Mas magagalit pa sa inyo, magtatanim pa ng galit sa inyo. Pero kapag ka ikaw, no, doon sa pagkakataon, thank you Lord, sabi ko, thank you Lord na kahit na gano'n naiintindihan ng bata at yung bata pa, nagtungi pa ng sorry sa kanyang ama. So, ayun yung mga simple things na sa pag-follow ko kay Jesus na nararanasan ko na I get very victorious. Okay? Now, yan o. Romans 8:31. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? If God is fighting for us, who can stand? If God is... Yung kata, di ba? If God is fighting for us. Oh, di ba? May mga laban tayo na hindi natin, kunwari yung asawa mo na pinipilit mong pasamahin sa church, pero hindi mo mapagtagumpayan anong style ng ginawa mo, ipag-pray natin. Pag pinag-pray natin yan, no? God will fight for us. No? Dati, yan, si Mitch, pinag-pray ko yan. Ngayon, nandyan na. Diba? So, I got very victorious because yung prayers ko kay Jesus ay nagmamaterialize. Amen? Next, encouragement to others. Ay, hindi pa na lumabas kanina yung victorious life here on earth. Ito na, next, encouragement to others. Kapag ka ikaw na kay Jesus na, tinanggap mo na yung pagiging discipleship, nagiging encourage ka sa ibang tao. Actually, may alam na ako dito, hindi pa nagsasalita eh. Maka-encourage na eh. Diba? Yung testimony na sinabi niya doon sabi ng asawa niya, ang ganda mo. Next, alam mo yun? Yung testimony na may nagsabi na sinabi niya sa asawa niya, alam mo, ang ganda mo, gumaganda ka. Tapos ngayon, alam niyo nangyari? Yung asawa niya, asawa na niya. Walang kasi hindi ka pa nagsasalita, walang kapag sinasabi, nakaka-encourage ka na. Kapag papalo ka kay Jesus, nakaka-magnet ka ng mga tao. Kaya kayo, sila nanay, nandyan na yung mga apo nila, mga kapitbahay nila. Kasi nakaka-magnet sila kasi sa pag-follow natin kay Jesus. Kaya tayo nakamagnet, mga kasama natin sila per, di ba? Sila sister. Si Pastor, ang dami dala dito sa church. Kung mga hindi natin alam ng matagasaw, hindi na nakikita natin dito. Kasi kahit hindi ka pa magsalita, nagiging encouragement ka. But more, kapag nagsalita ka na, pag binagyan mo na ng Word of God, mas marami pa tayo maaakay pakalapit sa Kanya. And last is, there is assurance of eternal life. No? So kaya kanina, tinatanong ko, yung mga tao kung nabanggit ko kanina, yung mga polar na pangalan, magkakaroon ba sila ng eternal life? You know, I don't wanna say the answer here, but alam na natin kung ano kayo na nila kung hindi sila nakatanggap sa Panginoon, sa Kristo. No? So, nasa isip na natin yung mga sagot niyan. Kapag wala ka sa Diyos, there is no assurance of eternal life. Parang sa trabaho, no, may insurance tayo. Pag na-dead ball ka, may makukuha yung pamilya mo na 1 million pesos. Ito, pag na-dead ball ka, nagpapalo kay Jesus, there is assurance of life eternal. Okay? Amen. Yan. Yan yung handog sa atin ng Diyos. For God so loved the world that He gave His one and only Son. That is out of love. Pagmamahal ng ating namang banal sa atin. That we can have eternal life. And whoever believes in Him, He is pertaining to Jesus. Okay? So, dapat yung pagpalo natin, si Jesus ang sinusunod natin, hindi si Apostol Pablo. Madalas ginagamit ko reference si Apostol Pablo. Baka mamaya mas nahanap na si Pastor Pablo. Pero no, it's Jesus always. Okay? No, Jesus Christ. Okay? So now, ayan yung mga subpoints natin, no? Medyo, yan yung mga subpoints natin. So, babalik na tayo dun sa tanong sa title ko. Kung ano bang pipiliin nyo, save life or ano yun?
forfeited soul, di ba? So, medyo naka-jumble lang yan, pero pag inayos natin, ito yung makukuha natin. Yan. Save life. Okay? So, save life. Now, ang challenge po natin, mga kapatid. Ito lang ang challenge natin. Ano po ba yung gusto natin? Yung save life or forfeited soul? Tayo ba yung manalangin? Lord, Heavenly Father, pinagpapalagay namin, pinapakinggan namin. Father God,